Masarap pala ang prutas na to guys. Grabe, sobrang asim niya. Char. Samahan niyo kami sa aming ganap ngayon. Nandito kami sa probinsya. May nakita nga kami ditong fashion fruit kaya agad itong kinuha ni Kuya Roy. At maya-maya nga dumating naman si nanay galing sa palengke para bumili ng mga pangangailangan dito sa bahay. Pagpasensyahan nyo na nga yung voice over ko na parang maingay kasi umuulan talaga ngayon dito sa amin. At ito nga pala si nanay, yung mga pinamili niya, ipinapakita niya sa atin. Inutusan nga daw siya ni tatay na bumili ng ilaw dahil napunti daw yung ilaw sa labas. At ito nga pala yung mga napamili nanay, may saging at saka ng gabi. At saka itong kaunting grocery na binili niya na sabong panglabas, shampoo at saka mga powder. At ito nga pala yung nabili niya daw na pang ulam namin ngayong tanghali. Nabili niya daw to sa halagang 50 pesos at saka may dala na siyang lupo kung tawagin dito sa amin. At saka meron din siyang tuyo na binili. At ito na nga guys, lilinisan natin or hugasan muna natin bago ito lutuin. At ito nga pala yung lupo na sinasabi ko na makikita lang talaga sa mga palayan na tumutubo. Masarap kasi yan sa tinola, lalo na mga bangus, yung mga isda na preska, masarap talaga yan ilagay. At inintindi naman ni Kuya Roy yung pagpa-apoy dito sa ating lagayan para dito natin iluluto yung tinola natin na isda. Simpleng ulam lang nga ito dito sa probinsya pero ang sobrang sarap nito guys dahil napaka-preska ng isda. At nagsain na nga muna ako dito guys, baka daw kukulangin yung kanin namin. Nakipasasalamat ka namin dito dahil mayroon kami nitong gas tube. At naka-tiles pa talaga yung lababo namin pero sa totoo lang, binigay lang talaga sa amin yan. Binigyan niya kami ng tangki ng gas kaya sayang naman. Kaya ayan, binilihan na lang talaga namin ng gas tube. At yung tiles na lababo namin, ibinigay din sa amin yan dahil daw hindi naman magagamit. Grabe, kapag nasa probinsya ka talaga, pwede ka talaga mag-alaga ng mga hayop kagaya ng mga bibi at saka ng mga manok. At ito nga si Kuya Royce guys, busy din kakahanap ng passion fruit. Kaya pala hinahanap niya to dahil natikman niya daw at masarap daw to lagyan ng kaunting asin. At may nakita nga siya dito na isang bunga at agad niya talaga itong kinuha. At tinitignan niya pa nga sa loob baka daw may nakatago. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon guys, mainit at saka malamig yung hangin. Isa talaga to sa mga namimiss ko talaga sa probinsya guys, yung preska, yung hangin. At ito na nga pala yung fashion fruit sa malapitan, hindi ko nga alam kung meron dyan sa inyo. At ganyan naman yung laman niya sa loob kapag binuksan mo siya. Kaya guys, titikman na natin. Nilagyan ko nga dyan ng kaunting asin kasi mas masarap kapag meron asin sa loob kasi medyo maasim siya. Pero kapag nakain mo na, nawawala din naman yung asim niya. Kapag unang subo talaga is mararamdaman mo talaga yung asim pero kapag tumatagal na masarap na talaga siya. Minsan, ginagawa din namin itong juice. Yung ginagawa namin dito, pinipiga siya para lumabas yung katas niya at lagyan mo ng yelo at saka ng asukal. May nakita nga akong ibang kulay nito na parang pula siya pero ganito din yung loob niya. Balak nga sana namin itong i-juice, ang kaso wala ng bunga at nag-iisa lang ang bunga na to. And makalipas ang ilang sandali, luto na pala yung niluto ni Kuya Roy na ulam. Grabe, kapag naamoy lang talaga tiyak magugutom din kayo. At eto na nga guys, bago tayo kumain, manalangin muna tayo. Lagi tayo magpasalamat sa mga biyaya na natanggap natin. Salamat po Lord sa blessing, kain po tayo. Mas masarap talaga kumain kapag sabay-sabay kayong kumain sa mesa. Yung habang kumakain kayo, nag-uusap-usap kayo. Mas masarap kasing kumain kapag may kausap ka. Kahit ganyan lang yung ulam mo, minsan kahit wala ka nang ulam, basta magkasama kayo kumain ng pamilya nyo, mabubusog talaga kayo. Isa talaga to sa mga namimiss ko sa buhay probinsya, yung magkasama kayong kumain ng mga magulang mo. Hindi pa nga kami kumpleto dyan dahil yung mga kapatid ko may sari-sarili na rin mga pamilya at syempre si tatay nagtatrabaho din. Anim nga kaming magkakapatid at sa aming anim, ako na lang yung wala pang sariling pamilya. At ang palagi pala namin kasama dito yung pamangkin namin na isa. Aking pasasalamat ka namin kahit mayroong kapansanan siya, masaligan talaga siya sa lahat ng bagay. Para napahaba naman yata yung kwentuhan natin. O siya, sige, hanggang dito na lang muna. See you sa next vlog.